Isang mapagpalang araw mga bata, ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobelang likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa kabanata 31 na pinamagatang ang sermon, ating pakinggan kung ano-ano ang mga mabubuting balita na siyang magiging ugat upang tayo ay pagpalain at ito ay ating damhin sa araw-araw nating buhay. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, Biblia. Ang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Griego na nangangahulugang libro. Isang libro na naglalaman ng mga kasulatang relihiyoso na madalas na binabanggit sa loob ng simbahan, at ang mga mabubuting salita nito ay ibinabahagi sa buong madla. Ikalawang salita, namangha. Pagpapahiwatig ng pagtataka sa isang bagay, nagulat bigla at nagkaroon ng pagkakupli sa isang bagay. Kasing kahulugan din ng salitang nagtaka. Ikatlong salita, umikab. Ito ay ang pagpapakita ng kilos ng tao na nayayamot sa isang bagay o pagkawala ng interes sa mga gawain na kasalukuyang ginagawa o inaasikaso. Ikaapat na salita, babala. Ang babala ay isang bagay na nagbibigay ng pahiwatig o mayroong kahulugan na nais ipabatid sa sinuman na sinabihan. Nagbibigay ng kaalaman sa kahihinatnan o anumang kilos na iyong gagawin sa kasalukuyan. Ito ay maaaring may magandang mensahe o maaaring may masamang hatid o dulot. Ikalimang salita, takwil. Itinakwil o tinakwil ay paraan ng isang tao upang tanggihan o di pagkilala. Ginagawa ito kung ang isang tao ay mayroong matinding ginawa na mahirap maintindihan kung kaya't ganoon na lamang ang galit sa kanya kung kaya't ito ay nagawa sa kanya. Para sa mga tauhan, Padre Damaso, Padre Sibila, Padre Martin, Alkalde, mga pari, mga Kristiyano, Alperes, Maria Clara, Kapitan Tiago, Crisostomo Ibarra, Hermana Puti, Elias, isang lalaki. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa loob ng simbahan. Dumako naman tayo sa buod ng kabanata. Inumpisahan ni Padre Damaso ang kanyang pangbungad na mga salita sa pag-uumpisa ng kanyang sermon. Ang salita mula sa Biblia sa aklat ni Edras. Ikinamangha naman ito nina Padre Sibila at Padre Martin sa magandang paninimula ng dating kura. Ang sermon ay nauukol sa salita ng Diyos na mas lalo pang palawigin o palaganapin upang maibahagi sa iba at hindi manatili sa iisa. Inilarawan din ni Padre Damaso ang pinagpala ng Diyos na si Diego de Alcala na isang matapang at makapangyarihan na tinalo ang kriminal at lahat ng mga kampon ni Lucifer na hindi gumamit ng baril bagkus krus na kahoy. Ang sermon ng dating kura ay masyadong may kahabaan kung kaya't ang iilan sa mga nagsipagdalo ay naghihikab na at wari inaantok.
Kapansin-pansin din sa di kalayuan ang nayayamot na dalaga na si Maria Clara habang nakatingin sa nobyo na si Crisostomo Ibarra sa kabilang hanay. Sa mga sermon na binibigkas ni Padre Damaso, siya ay nagpapaalala sa mga naroon na memoryahin ang dasal na Ama Namin sapagkat marami sa kanila ang nakalilimot na dito, lalo na ang mga erehe. Yaman din lang na nabanggit ang mga erehe sa kanyang sermon, binigyan diin din ng dating kura na ang mga erehe ay mamamatay na hindi nagsisisi at marapat na bitayin dahil kampon ito ng lahing Satanas, na hindi marapat tularan at kailangan na maparusahan. Sa unang sermon, maingat na pinaghandaan ni Padre Damaso ito sapagkat ito ay sa wikang Kastila niya binigkas, habang ang panghuli naman ay kanyang binigkas sa wikang Tagalog na laan para sa mga Indiyo. Sa kanyang huling sermon, kanyang nilait ang mga makasalanang hindi nangungumpisal, mga hindi nagbalik loob sa Diyos, at mga mapagpanggap na marurunong at mga pilosopo. Tinatamaan din ni Padre Damaso ang nananahimik na si Crisostomo Ibarra na isang mayabang na anak na nakapagtapos ng pag-aaral sa Maynila at Europa na isang bastos. Dagdag pa ng prayle na hindi ito dapat pamarisan at kinakailangan na ito ay itakwil. Nakahahalata na ang binata, ngunit ito ay nagtitinti lamang. Sa gitna ng sunod-sunod na mga maiinit na mga sermon ni Padre Damaso na mayroong kasamang mga mura at wari galit na galit patungkol kay Ibarra, tumigil din ang kura sapagkat ito ay nakaramdam na ng pagod at ipinagpatuloy na ang misa. Habang mataimtim na ang lahat sa pagdarasal, lihim na lumapit si Elias kay Crisostomo at bumulong ng isang babala. Ito ay patungkol sa gaganapin na pagbabasbas ng kanyang paaralan na itatayo. At pagkasabi ni Elias, agad rin itong naglaho. Nag-iwan naman ito ng isang palaisipan sa binata. Karunungan ng kabanata. Ang mabuting salita. Ang mabuting salita ng Diyos, pinagpapala ang mga taong mayroong bukas palad para sa mga nangangailangan at yung mga taong handang magsisi at magbalik loob sa Kanya, sapagkat ganito tayo kamahal ng abang lumikha. Ang sino man sa atin ang marunong humingi ng tawad at handang magbago ay buong puso niyang hahagkan at tatanggapin. Ang mga mabubuting mga salita na nagmumula sa ating lumikha na walang pangamba, walang pag-aalinlangan, at walang pagdadalawang isip na mga bagay ang siyang nagpapatibay sa pag-uugnayan ng tao at sa Diyos. Walang hanggang pag-ibig na tagos sa ating mga puso at walang hanggang pagpapatawad na siyang magiging dahilan upang tayo ay muling bigyan ng pangalawang tsansa. Pahiwatig ng kabanata. Mabisang pamatid ng problema ang mga pangaral at mabubuting mga papuri na nagmumula sa ibang tao. Ito ay nakagagaan at nakapagpapalubag ng kalooban ng isang nangungulilang kaluluwa o puso. Isang kagalakan sa bawat isa kung ang mga payo na iyong iminumungkahi ay nakadadagdag sa pagpapagaan ng iyong pasaming problema upang makatulong sa pagsolusyon sa mga ito. Mga mabibisang aral at mga kahanga-hanga na mga payo na mas malawak na kahulugan at may sensitibong pananaw na siyang magbibigay ng kaliwanagan sa isang isipan na gulong-gulo sa buhay. Mensahe ng bawat salita na ating binibigay sa ating kapwa ay may kaakibat na responsibilidad na kanilang masasandalan sa gitna ng kanilang pangungulila
dahil sa mga nararanasang mga kapighatian at kalungkutan. O mga bata, ako ay may mag-iwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 32 na pinamagatang Panghugos. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!